Sir Sid, ako po si Josie, 30 anyos at ang ibabahagi kong kwento ay tungkol sa karanasan ng lolo Gaston ko na madalas ikwento ng aking tatay nung kabataan pa namin at itago na lang natin sa pangalang Ambit. Karanasang nagpabago sa pananaw ng lolo Gaston ko nung simula nang matagpuan niya sa lumang simbahan ang nagbigay swerte sa kanya nung mga oras na naghihikaos pa sila sa buhay at may halong kababalaghan dahil sa naranasan din niya ng mga panahong iyon. Ganito po ang kwento na ibabahagi ng aking tatay, Ambit. Southern Mindanao, taong dekada 70. Sukong-suko na sa buhay ang lalaking si Gaston dahil sa sunod-sunod na kamalasan niya sa kanyang pagsasabong. Hindi na niya alam kung saan siya hahagilap ng pera, pambili ng pangangailangan nila at ng nag-iisa niyang anak na binata pa lang noon na walang iba kundi si Tatay Ambet na nag-aaral pa lamang noon sa elementarya. Simula kasi noong namatay ang kanyang asawa na itago na lang natin sa pangalang Lola Filomena ay siya na lamang ang mag-isang bumbuhay sa kanilang naiwang anak. Maganda naman ang pamumuhay nila noon dahil nakapagpundar muna ang kanyang asawa ng bahay at lupa sa sweldo nito bilang isang guro. Swerte din siya noon sa kanyang mga manok na panabong dahil halos araw-araw siyang nakapag-uuwi kahit papano ng pera. Sa katunayan ay sa sabungan sila nagkakilala ng kanyang naging asawa. Dahil nung dalaga pa lamang ito ay madalas itong pinupuntahan ang tatay na mananari sa sabungan. Kinalakihan na ni Gaston ang ganong trabaho kaya wala siyang alam na ibang pwedeng pagkakitaan. Hanggang sa tuluyan na siyang bumagsak dahil sa sugal at tanging natitirang manok na lamang niya ay ang manok niyang pula na pinakapaborito niya sa lahat. Unti-unti niya kasing naibenta ang kanyang mga manok na panabong sa murang halaga dahil bukod sa wala na siyang perang pangpusta, hindi na rin niya kayang tustusan ang pangangailangan ng kanyang mga alaga. Itinuon na lamang niya ang kanyang atensyon sa pag-aasikaso sa kanyang anak at sa nag-iisa niyang manok na panabong na patuloy pa rin niyang inaalagaan. Ngunit dahil sa kakapusan ay madalang na lamang niya itong ilaban. Kaya iniinsayo na lamang niyang mabuti habang wala pa siyang pangpusta. Maski anong gawin niya ay lagi pa ring natatalo ang kanyang manok na pula. Mabuti na lamang at hindi ito napupuruhan. Kaya hanggang sa mga sandaling yun ay buhay pa ang kanyang alaga. Isang araw, sa kakahanap niya ng ibang trabaho, ay napadpad siya sa isang lumang simbahan. Magkagayon man ay ginamit pa rin ito ng mga tao para magdasal at magsimba. Halata sa mga ginamit ang materyales na matagal ng panahong lumipas mula nang magawa ang simbahang iyon. Sinaunang disenyo pa ang mga nakalagay dito. Ang nakagaw ng pansin ni Gaston ay ang maliit na altar na may imahe ni Santo Niño. Maraming bata ang nagpupunta roon na sinasamahan ng kanilang mga magulang para ipunas ang hawak nilang panyo sa nakabukang palad ng rebulto. Kaya sa kuryosidad ni Gaston ay nagtanong siya sa kanyang katabi kung bakit ganon ginagawa ng mga nananampalataya kay Santo Niño. Ayon sa napagtanungan ni Gaston, pinaniniwalaang nakapagpapagaling di umano ito ng iba't ibang uri ng sakit. Ang gagawin lamang, pakukuluan ang malinis sa panyong na iaplo sa palad ni Santo Niño at paggalagay nito sa baso, saka ito iinumin. Hindi naman pumasok sa isipan ni Gaston ang pagpapaliwanag ng kanyang pinagtanungang matanda. Dahil sa bigla niyang nakita ang isang kwintas na nasa ilalim ng altar ng batang rebulto. Iniwasan muna niya yung tingnan pansamantala at bumaling sa malaking altar ng simbahan
Saka siya taimtim na nagdasal. Diyos ko, patawarin niyo po ako kung ngayon hirap na ako at hindi ko kaya ang aking problema ay saka ko lamang kayo naalala at nilapitan. Alam ko pong kalabisan ang hinihingi sa inyo, Panginoon ko. Pero sana naman po ay bigyan niyo ako ng swerte sa pagsasabong at kapag nakapag-ipon na ako ng sapat na halaga ay ititigil ko na po ang pagsusugal. Magtatayo na lamang ako ng isang maliit na negosyo at ibubuhos ko na lamang ang aking atensyon sa aking anak. Bigyan niyo po sana ako ng sinyalis, Panginoon ko. Tiklop tuhod po akong nagsusumamo. Halos umiyak na si Gaston habang nakaluhod na nagdarasal. Wala na talaga siyang alam na ibang pagkakakitaan pa. Lalo na't wala namang tumatanggap sa kanya sa mga ina-applyan niyang trabaho. Muling napabaling ang tingin ng lalaki sa kwintas na nakita. Nandoon pa rin iyon at sa mga sandaling iyon ay mangilan-ngilan na lamang ang mga taong nagdarasal. Dahan-dahan siyang tumayo para puntahan ang nakitang alahas. Pagdampot niya rito ay doon niya napagtantong tansong kwintas iyon. Sa pag-aakalang sa rebulto ni Santo Niño ang kwintas na iyon, ay sinabit niya ito sa leeg ng santo. Pero nang makataligod siya, ay narinig niyang nahulog ito. Pinulot niya ito muli, saka isinabit, pero pagtalikod niya ay kusa itong nahuhulog. Kaya naman napagdesisyonan na lamang niyang dalhin ito sa pari ng simbahan na naghahanda na para sa gagawing misa. Father, mawalang galang na po. Ito nga po pala yung kwintas ng Santo Niño. Napulot ko po doon sa ilalim ng altar niya. Sinubukan ko namang ibalik ito sa leeg. Pero kusa pong nalalaglag. Kaya dinala ko na lamang po sa inyo. Akmang ibibigay na ni Gaston ang tansong kwintas nang ilingan siya ng pari. Sinabi nito na walang kwintas ang rebultong kanyang tinutukoy. Ipinilit iyon ni Gaston sa pari. Subalit hindi nito tinanggap ang kwintas. Maski balik rin niya ito sa Santo Niño, ay mauhulog rin, kaya binulsa na lamang niya ito. Umuwi siya nang walang nahanap na trabaho. Pero magbabaka sakali uli siya bukas. Baka sakaling swertihin na. Habang naglalakad pa uwi, ay nakasalubong niya ang kumpare na si Enoy. Isa rin itong sabungero. Kaya ang naging usapan nila ay tungkol kagad sa sugal. Sumama ka sa akin pre, sabungan. At kapag nanalo ko bibigyan kita ng balato. Wika ni Enoy kay Gaston. Talaga? Sige pre, sama ako. Kailangan ko talaga kasi ng pambili ng bigas at ulam. Tiyak na gutom na ang inanak mo pagka-uwi. Mamaya galing sa eskwela. Masaya namang tugon ng lalaki. Agad nga silang dumiretso sa sabungan at naabutan nilang malapit nang matapos ang sigawan ng mga Kristo kung sino ang pupusta pa sa dalawang manok na malapit nang maglaban sa gitna. Agad naman sumigaw si Enoy. Sa kasumenyas gamit ang daliri, napupusta siya ng 100. Agad naman silang tinanguan ng Kristo. Sinuwerte naman silang nanalo nang matapos ang sultadang iyon. Agad naman nilang ikinatuwa. Sunod-sunod at walang palya ang kanilang panalo hanggang sa matapos ang sabong. Sa huli ay nag-uwi sila ng malaking halaga. Lingid sa kanilang kalaman na isa sa mga natalong manunugal ay isang may binabalak sa kanilang masama at ramdam nito na may gumagabay sa kanilang pampaswerte dahil isa itong aswang at nais nitong makuha sa kanila iyon. Ang galing mo mamili ng manok na pupustahan, Gaston. Kaya eto, kunin mo itong 1,000 bilang balato mo. Wika ni Enoy sa kumpare, sabay abot ng pera rito.
Noong mga panahong iyon ay napakalaking halaga na yon. Ha? Ang laki naman yan, pre. Hindi ba sobra naman ito? Pagtataka naman ni Gaston. Pero ang totoo ay masaya siya sa halaga ng natanggap na balato. Kung tutuusin barya lamang ang halagang yan sa napanalunan ko. Sa tansya ko umabot sa 6,000 ang aking napanalunan. Dahil puro todo ang aking pusta nitong mga huli. Kung ganun maraming salamat dito sa balato, paring Enoy. Mabibilihan ko na rin ng masarap na ulam ang aking anak. Bibilang ko siya ng lechong manok. Mabuti yan. Paano? Hanggang sa susunod ulit. Sige Enoy, salamat ulit dito sa balato mo. Naghiwalay na ang dalawa sa magkaibang daan na tinahak. Hindi pa rin makapaniwala si Gaston na binalatuhan siya ng kanyang kumpare ng ganong kalaking halaga. Naisip pa niya na sana kung may pera lamang siyang pamusta kanina, ay sana'y malaki din ang kanyang napanalunan. Babawi ako sa susunod. Baka sakaling may matitira pa akong swerte. Nasabi na lamang niya sa sarili habang binibilang ang perang nabalato sa kanya. Gaya ng kanyang plano ay bumili siya ng lechong manok sa isang kilalang tindahan ng lechong manok. Bumili na rin siya ng kanin doon para hindi na niya kailangan magluto. Gabi na nang dumating ang kanyang anak galing sa eskwelahan. Agad niya itong inasikaso at pinakain. Pagkatapos kumain ay kinuha ni Gaston ang mga nagamit na plato sa kahinugasan. Pagkatapos niyang pagsipilyuhin at paghihilamusin, ang kanyang anak ay pinapasok na niya ito sa kwarto para magpahinga. Nang matapos ang lahat ng gawain, ay inasikaso na nito ang alaga niyang manok. Kinuha niya iyon mula sa kulungan, saka hinaplos-haplos ang balahibo. At naalala niya ang tinagong tari. Kaya kinuha niya iyon upang ipahasa habang ikukondisyon ang kanyang manok. Subalit sa kasamaang palad ay may sira na ito. Naku, dahil na rin ito sa sobrang kalumaan, magpapagawa na nga lang ng... Teka, natigilan siya sa sasabihin nang maalala niya ang tansong kwintas na napulot. Bigla ding sumagi sa kanyang isipan ang hiningi niyang senyales sa Panginoon kaninang nagsimba siya. Doon lamang niya napagtanto ang lahat ng mga kaganapan. Rumehistro sa kanyang muka ang kaligayahan. Hindi naman siguro masama kung ipapalusaw ko itong tansong kwintas bilang gawing isang tari. Pagkasabi niyo ni Gaston, ay agad niyang ibinulsa muli ang nasabing bagay. Pagkatapos niyang manigarilyo, ay dumiretso na rin nito sa kanyang kwarto para makapagpahinga at bukas na gagawin ang nasa isipan. Kinabukasan, ay agad na pumunta si Gaston sa kilala niyang magaling na panday. Sabado naman nung araw na iyon at walang pasok, kaya ang tanging niyang gagawin kung hindi ang ipagluto lamang ang kanyang anak. Agad niyang ipinakita dito ang kwintas na ipapagawa niyang bagong tari ng kanyang alagang manok na pula. Sinabi naman ng panday na iwan na lamang yun at bukas ay tapos na niya ito. Binayaran din ni Gaston ang panday para wala na siyang problemahin pa. Habang nasa daan ay may nakasalubong siyang isang batang lalaki. Batid niya na siya ang pakay nito dahil sa kanya ito patungo. Manong, pinapasabi po ng lalaking yun na baka gusto niyo daw dumayo bukas sa baryo nila
para pumusta sa magaganap na sabong. O di kaya baka daw may ilalaban po kayong manok. Saad ng bata kay Gaston. Tinignan muna niya ang lalaki. Napatingin din ito sa kanya. Saka siya nito nginitian. At sinaladuan pa ni tila pinapaywating na totoo ang sinasabi sa kanya ng batang kausap. Saan naman ang baryo nila? Baka malayo yan. Tanong naman ni Gaston. Isang sakay lang po ng tricycle mula rito sa inyong lugar. Ano ang inyong lugar? Ibig sabihin, hindi ka taga rito at kasama mo ang lalaking yon? Ganun na nga po, pero hindi ko po siya kaano-ano. Nagpasama lamang po siya sa akin, kapalit ng 500 piso. Kaya pumayag na po kayo. Kaya naman pinagmasdan ni Gaston ang batang lalaki at pinag-aralan kung nagsasabi ba ito ng totoo. Kapag daw pumayag po kayo, itaas nyo lang daw po ang inyong kanang kamay at kumaway sa kanya. Dagdag pa ng bata. Ah, ganun ba? O sige iho, makakaalis ka na at ako na ang bahala. Pagkaalis ng bata ay ginawa na niya ang senyas na itinuro nito sa kanya. Kumamay naman ang lalaki saka umalis na kasama ang bata. Kinutuban man ng masama ay pinagkibit-balikat na lamang yon ni Gaston. Basta lamang may sabong niya ang kanyang alagang manok. Napatahak tuloy siya sa direksyon kung saan patungo yon sa bahay ng kumpare niyang si Enoy. Balak niya itong isama at yayaing magsabong sa pupuntahan niyang baryo kinabukasan. Agad namang pumayag si Enoy basta tungkol sa sugal ang usapan. Sige pre, asahan mong sasama ako bukas. Napakaswerte mo namang kasama. Masaya pang tugon ni Enoy. Pagsapit ng kinabukasan, ay inunang pinunta ni Gaston ang kaibigan niyang Panday para kunin ang pinagawa niyang tari. Napakapulido ng pagkakagawa dito. Kaya tuwang-tuwa siya at ilang beses pang nagpasalamat. Pumunta muna siya sa simbahan kung saan niya napulot ang tansong kwintas para magpasalamat sa Diyos at humingi na rin ng gabay sa kanya. Pagkatapos ng team niyang pagdarasal, ay bumalik muna siya sa kanilang bahay para kunin ang kanyang alagang manok. Saka siya dumretso sa bahay ng kumpare niyang si Enoy na kanina pa din nakahanda. Nag-abang agad sila ng tricycle. Wala pang 5 minuto ay may napara na rin silang masasakyan. Ilang minuto lamang ang kanilang binyahe at nakarating na sila sa kabilang baryo. Nang iabot nila ang bayad sa lalaking driver, ay binalaan sila nito. Ayon sa lalaki, ay kung mahal pa daw nila ang kanilang buhay, ay wag na silang tumuloy na pumasok sa liblib na lugar na iyon. Mahaba-habang, makipot at maliit na kalsadang mabato ang kanilang dadaanan. Tinanong nila ang driver kung ano ba ang ibig sabihin nito, pero hindi na nito nagawang sumagot pa at mabilis na lamang pinaharurot ang kanyang tricycle. Napailing na lamang ang dalawang nagkatinginan at nag-umpisa ng baybayin ang masikip na daanan. Halos kalahating oras din ang kanilang nilakad bago sila makarating sa mga kabahayan. Sinalubong naman sila ng lalaki na nag-utos sa bata kahapon na nagpakilala bilang si Ruben. Kaibigan, saan ba dito ang tupadang sinasabi mo? Sambit ni Gaston kay Ruben. Sinabihan naman sila nito na sumunod na lamang sila sa kanya. Hanggang sa nakarating nga sila sa isang sabungan na may nagaganap ng pustahan. Tila may naramdaman si Gaston na di magandang presensya. Yung kinabahan siya at parang may mabigat na nakadagan sa kanyang katawan.
Ngunit hindi na lang niya yon pinagtuunan pa ng pansin at nilihim na lang yon kay Enoy. Ang lahat ng tao doon ay napatingin sa dalawa. Nang makapasok na sila sa loob, dala-dala ang isang karton kung nasaan ang manok niyang pula. Napakunot ang noo ng dalawa nang mapansing halos karamihan sa mga manok na panabong, pawang mga purong itim at kakaiba ang mga tari na animoy ngipin ng isang mabangis na hayop sa gubat na sinadyang patalimin. Ang ibang mga panabong na talunan kung tawagin ay bihag ay pawang nakaimbak sa isang lagayan na wala ng mga buhay. Diyos ko, anong klaseng sabungan ito? Napalunok na lamang ng laway si Gaston na napatingin sa kumparing hindi rin maiwasan ang kabahan. At bigla silang sinabihan ni Ruben na kung maaari ay iulot na nila yung manok na panabong dahil malapit na silang ilaban. Ang ibig sabihin pala ng ulot, bawat manok ay pinagpapares ng magiging magkalaban. Kung magkasinlaki ba yung manok nila at dito na magkakaroon ng usapan na sila na ang isusunod na ilalaban. Kaya nang matapos iyon ay hindi naman nagdalawang isip si Gaston na lagyan ng tari ang alaga. Kinausap pa niya ito na para bang pangalawang anak kung ituring. Bago magsimula ang laban nila ay medyo malaki na ang pustahan. Dahil sa malaki naman ang napanalunan ni Enoy noong isang araw, ay tinodo na niya ang dala niyang pamusta. Sinabi pa ng makakalaban nila na bibigyan sila ng partida dahil sa ordinaryong tari lang naman ang gamit nila sa kanilang manok, ay ordinaryong tari din ang kanilang gagamitin. Kaya pagpasok ni Gaston at handa na ang kanyang manok upang siya na ang magbitaw sa kanyang alaga. Kaya ng pagkabitaw sa dalawang manok, nagsimula na silang magsalpukan. Kaagad tinamaan ang manok niya sa tagiliran. Subalit tila hindi ininda yon ng manok. Kaya agad itong humarap sa kalabang manok. Kaya sa sunod na salpukan ng dalawang manok na panabong, ay bumagsak sa huli ang itim ng manok na kalaban dahil tinamaan ito sa kilikili. Kaya ang deklaradong panalo ng sentensyador ay sila Gaston. Ngunit umirit pa ulit ng isa pang laban ang nakapustahan nila Gaston upang makabawi. Pero tumanggi na si Gaston dahil isang manok lang ang dala nila. Kaya nagbanta ang kanilang nakalaban. Kung ayaw nilang pumayag, ay baka din na sila makalabas ng buhay sa sabungan. Sa pagkakataong iyon, ay walang pagpipilian ng dalawa, kundi ilaban muli ang manok nilang pula sa pangalawang laban. Pero mukhang dihado na sila dahil para na rin silang nagpatalo sa lagay na iyon. Pagkat may tama na sa tagiliran ang manok ni Gaston. Pero nasa panganib ang buhay nila. Kung tatanggi sila at lalo na ay dayo pa sila sa lugar na iyon. Kaya muling inayos ni Gaston ng tari ng manok. Samantalang ibang tari naman ang ginamit ng kanilang makakalaban. Napailing na lamang na sinunod ni Gaston ang kumpare at gaya ng sinabi nito, ang kanya ring sinambit sa kanyang alaga. Biglang napatilawak ng malakas ang manok na pula na tila nagsasabing huwag silang mag-alala dahil kayang-kaya niya ang laban. Nagulat pa si Gaston nang ikiniskis ng kanyang manok ang mukha nito sa kanyang kamay. Saka siya matagal na tinitigan. Kinutuban na si Gaston sa senaryong iyon. Tila ba nagpapaalam na sa kanya ang pinakamamahal niyang manok na alaga. Kaya nang sinimulan ng ibitaw ito ni Gaston. Ganon din ang kalaban niya na may kakaibang tari ang manok, ay mabilisang nagsalpukan ng dalawang manok nang magkalapit ang mga ito. Pagbagsak nila ay napatumba ang manok ni Gaston dahil sa natamong malalim na sugat sa kanyang hita. Subalit, nagagawa pa rin itong tumalon upang sumubay sa laban. Labis na kaba ang nararamdaman na magkumpare sa mga sandaling iyon.
Subalit sa huling binitawang pag-atake ng manok na pula ni Gaston laban sa itim na manok na panabong ay nanalo sila dahil halos matanggal ang ulo ng manok ng kalaban dahil sa lakas ng pag-atake ng manok na pula. Napasigaw si Gaston sa labis na tuwa sa kapatakbong pinuntahan ang alagang manok. Pero nang pagdampot niya ito ay nagulantang silang dalawa sa sumunod na kaganapan. Dahil magtatakip silim na pala ng mga oras na iyon, kitang-kita nila dahil sa tulong ng mga nagliliwanag na sulo sa paligid ng sabungan. Lahat ng tao doon ay biglang natigilan at nanahimik at rinig ng dalawa ang nagsisilagutukan ang mga buto na para bang mga nag-uunat-unat. Hindi mapakali at iritable. Unti-unting nagbago ang mga muka na naging mabalasik. Pagkatapos ay nag-anyo bilang mga aswang. Tumakbo si Enoy papunta sa kinaroroonan ni Gaston. Napapalibutan na sila ng mga sandaling iyon. Buwisit, mga aswang na sugarol pala ang mga ito na hindi kayang tumanggap ng pagkatalo. Palinga-linga sa paligid na saad ni Enoy. Hindi ko alam pre, pasensya na ha, nadawit patuloy kita sa alanganing sitwasyon. Nakukonsensya naman kahit na takot na wika ni Gaston. Ano ka ba? Magkumpare tayo no? Ayaw mong sisihin ang sarili mo. Makakalabas tayo dito ng buhay. Magtiwala ka lang sa Diyos. Lumapit naman si Ruben sa kanila at sa harap nila mismo ito nagpalit ng anyo. Sinabi nito na planado ang lahat ng pagpunta nila doon. Mabuti pang ibigay mo na Gaston ang tinatagong mo kumutyaman yan. Dahil nararamdaman kong may tangan ka kung nandoon kayo sa bungan nung isang araw. Naputo lamang ang pagsasalita ni Ruben nang umalingaw ang isang putok ng baril sa loob ng sabungan. Kasabay nun ang pagbagsak ni Ruben sa lupa na may nakabaong tingga sa noo nito at wala ng buhay. Muling sumingasing ang mga aswang at ang iba ay gumawa ng pagsugod. Naalarma naman ang magkumpare. Teka, bakit may baril ka? Saan galing yan? Tanong ni Gaston sa kumpare. Lagi ko itong daladala kapag dumadayo ako. Pang proteksyon lang ito. Katulad ngayon. Sagot naman ni Enoy na abala sa pagpuntirya sa mga sumusugod sa kanilang mga aswang. Saka lang din napagtanto ni Gaston na patay na ang kanyang manok na alaga nang lumupaypay na ang ulo nito. Bagya namang napaluha ito habang mabilisang tinatanggal ang tare para magamit na armas laban sa mga aswang na sugarol. Dahil mabisa din itong panlaban sa aswang, lalo na kapag nasaksak sila nito, tiyak hindi nagagaling ang sugat. Pansamantala muna niyang inilapag sa lupa ang bangkay ng kanyang manok. Sa kanya pinagsasaksak ang mga aswang na lumulusob sa kanila. Habang si Enoy ay walang habas na pinagbabaril ang mga aswang. Ngunit sa kasamaang palad ay nakorner sila ng mga aswang at nauubusan na rin sila ng bala. Sa mga sandaling iyon ay siguradong katapusan na ng kanilang buhay. Sandali! Anong pinaggagawa ninyo ha? Sigaw ng isang matipunong lalaki na hindi bababa sa 50 anyos ang edad. Lahat ng mga aswang ay gumawa ng iisang hanay habang nakayuko. Sinabi ng nasa unang aswang na sinunod lamang nila si Ruben dahil sa naramdamang may dalang pampaswerte itong dalawa na pwede nilang pakinabangan sa sugal upang ang perang malilikom ay magiging pondo nila para lalong dumami ang kanilang lahi. Nakatanggap ng malakas na sampal ang lalaking aswang sa kanilang pinuno. Bakit nyo sinunod si Ruben? Siya ba ang inyong pinuno? Mga ngal sugarol na mga aswang. Matuto kayong tumanggap ng pagkatalo at nakakahiya kayo. Sa sinabing iyon ng kanilang pinuno
ay tila natauhan ng lahat ng mga aswang. Bumalik na din sila sa normal nilang itsura bilang mga tao. Hindi naman naramdaman ng pinuno ng mga aswang ang presensya ng dala na pampaswerte ng dalawa. Dahil agad binaon ni Gaston sa katawan ng manok niyang pula yung taring tanso nang biglang sumulpot ang pinuno ng mga aswang. Pasensya na po kung ang karamihan sa inyo ay napas lang namin. Dinipensan lang naman po namin ang aming buhay. Paghingi naman ni Gaston ng tawad sa pinuno ng mga aswang. Wala yun sa akin. Kung hindi sana sila gumawa ng kabalbalan, hindi ito mangyayari sa kanila. Hindi porke aswang ako, ay aayunan ko na ang kanilang masamang gawain. Hala, magsipaggayak na kayo upang makauwi na. Kunin ang dapat na kunin at ligtas kayong aalis sa baryo namin. Isa lamang ang pakiusap ko sa inyo. Sana'y panatilihin nyo na lamang na sikreto ang aming pagkatao at ibaon nyo sa limot ang nangyari. Makakaasa po kayo, pinuno. Wala kaming ibang pagsasabihan ng inyong sikretong pagkatao. Opo, at tiyak ding walang maniniwala sa amin. Kung sakali, kaya makakaasa ka, pinuno. Dagdag pa ni Enoy. Malaya nga nilang kinuha ang mga perang na panalunan, pati ang bangkay ng manok ni Gaston ay kanilang iniuwi. Nakalabas sila ng baryo ng ligtas at buhay. Bago sila tuluyang umalis, ay nilingon muna nila ang dinaanan. Sa may hindi kalayuan ay nakita nila ang pinuno na tila inihatid sila ng palihim para makasigurong ligtas silang makakalabas. Kumaway ito sa kanila, saka mabilis ding naglaho. Gaya ng napagkasunduan, ay tinago ng dalawa ang malagim na kaganapang kanilang sinapit. Pinaghatian nila ang malaking halaga ng perang na panalunan. Inilibing ni Gaston ang kanyang manok sa likod ng kanilang bahay at sa puntod nito ay nilagyan niya ng maliit na nicho kung saan niya ipinatong ang taring gawa sa kwintas na tanso na nagbigay sa kanila ng swerte. Simula noon ay hindi na siya muling nag-alaga pa ng manok na panabong. Pati na rin ang kumpare niyang si Enoy, hindi na rin nagsasabong pa. Nagtulungan na lamang silang magtayo ng isang karinderya at sa nagdaang araw ay unti-unti naman nila itong napalago. Alam ni Gaston na nanggaling pa rin ang kanilang swerte sa kwintas na naging tari na kaloob sa kanila ng Panginoon. Hanggang dito na lang po, Sir Sid, at salamat sa pagbibigay ng buhay sa kwento ng Lolo Gaston ko na namaalam na nitong bago magpandemya dahil sa katandaan. Sana ay lalo pang dumami ang inyong subscriber. God bless.